Aminado ang ilang airline company na may mga nagrereklamo ng overbooking at offloading sa kanila. Pero naging kalakaran na raw ang mga ito para di malugi ang kanilang negosyo. Pinag-aaralan naman ng Department of Transportation and Communications kung nalalabag ba ang karapatan ng mga pasahero dahil dito. Balitang hatid ni John Consulta. Hindi raw matatawaran ang abalang dulot ng canceled or delayed flights, lalo pa kung ito'y dulot umano ng overbooking ng airline companies. Bukod sa malaking abala, dagdag gastos pa. Nasasayang daw ang panahon at oportunidad ng isang pasahero. Talagang perwisyo ay dapat lang bigyan talaga ng atensyon. Mayroon kang madali ang lakad, kaya ka nag-aeroplano dahil para madali kang dumating. Talagang masakit sa ulo yun. Aminado ang ilang airline companies na may mga nagreklamo ng overbooking at offloading. Katwiran nila, kalakaran na raw ang overbooking para di malugi ang kanilang operasyon. Hindi rin naman daw nila pinababayaan ang mga pasahero. When you talk about overbooking, this is a practice all over the world by all airlines, whether they're legacy or low-cost airlines. It's a business strategy. But of course, we're very careful in doing so. It happens less than 0.5 times every 1,000. What the airline does is it asks for volunteers. And we offer a free round-trip ticket to that volunteer. In addition, we will put him on the next flight out to his destination. And I can tell you, we never lack for volunteers. Pero hindi kumbinsido ang Department of Transportation and Communication o DOTC sa kanilang paliwanag. Masusi nga raw nilang pinag-aaralan kung nalalabag ang karapatan ng mga pasahero. Pinupulong natin ng mga airlines, bumubuo tayo ng passengers Bill of Rights. Regulation, for example, on bumping off, ano yung karapatan ng isang pasaherong na bump off, yung mga na-delay, ano yung, let's say, after so many hours, kailangan may merienda na. Kung overnight yung pag-delay ng eroplano, ay kailangan hanggang yung hotel o yung tutulugan niya the night before, bibigyan din or bibigyan ng pabuya. Ito'y nininegotiate ngayon sa mga airlines at kung hindi man sila papayag ay ipapataw ito, ilalabas ito bilang regulasyon ng pamahalaan. No? Still for discussion and review by the various players in the industry. Pumirma naman sa isang Memorandum of Agreement ang NIA at domestic airline companies para isama na ang terminal fee sa singil ng airline companies simula August 1, 2012. Target daw kasing alisin na ng tuluyan ang counter para sa terminal fee para bumilis ang pag-usad ng mga pasahero sa paliparan. Paving the way for a more seamless and a more pleasant travel experience for our traveling public on the domestic area. Noong 2011, pumalo sa 8.43 million ang bilang ng pasahero na dumaan sa ating NAIA Terminal Airport 2, 3 at Old Domestic Airport. Inaasahang aabot naman sa 11.3 million ang pasahero sa taong 2030. Pag isinama na sa pagkuha mo ng ticket, hassle-free. Definitely malaking kaluwagan sa mga pasahero. John Consulta, GMA News.